Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Daryl. Ang kwentong ito ay tunay kong karanasan nang lumipat ako sa probinsya ng aking ina. Natanggal kasi ako noon sa trabaho, kaya napilitan akong iwanan yung nirerentahan kong bahay sa Maynila. Nahihirapan na rin kasi ako maghanap ng panibagong trabaho noon. Kaya naisipan kong magpunta sa lalawigan para doon na lamang maghanap buhay. Sa probinsya kasi diba maraming diskarte. Hindi gaya sa syudad. Pangangalakal lang ang unang maiisip mo. Lumaki pa naman ako mahihain at ayaw mapuna ng iba. Kaya meron akong naisip na magandang paraan. Iyon ay walang iba kundi ang maglilok ng kahoy at ibebenta ito. Noong buhay pa kasi ang tatay ko, tinuruan niya ako na gumawa ng ganto at nasa akin pa naman ang kanyang mga kagamitan. Kahoy na lamang na pwedeng ililok ang dapat kong hanapin. Dahil pupunta ako sa probinsya, ay tingin ko ay matutugunan nito ang mga kailangan sa gagawin ko. Hindi nga ako nagkamali. Sa pagpunta ko sa tahanan ng Mama Rosit ko, nakita ko na pinalilibutan ito ng mga puno. Kaya nagtataka man kayo kung bakit parang ngayon lang ako nakapunta sa tahanan ni Mama dahil matagal na silang hiwalay ng papa ko. Maliit pa lang ako nang magkalas na sila. Nung una ay napunta ako sa pangangalaga ni Mama. Sa Maynila rin noon nakatira si Mama pero sa ibang lugar naman. At sa bandang huli naman ay napunta rin ako sa pangangalaga ni Papa. Isang dahilan na rin kung bakit ako nagtungo sa probinsya ay dahil kay Mama. Ito na lang kasi ang nag-iisa kong pamilya. Ako lang rin ang nag-iisang anak ng aking mga magulang. Tuwang-tuwa pa nga si Mama nang masilayan ako. Napayakap pa ito sa akin ng mahigpit. "Kumusta na anak? Napabisita ka yata?" Tanong niya sa akin. "Wala na kasi akong trabaho, Ma. Natanggal kasi ako. Kaya mukhang magtatagal ako rito. Tsaka para magkakasama-sama na tayo. Dito na rin pa ako maghahanap buhay." Tugon ko rito. "Abay, anong klaseng hanap buhay ba iyan, anak? Dito sa probinsya, pangingisda at pagsasaka ang kadalasan na trabaho rito. Abay, kaya mo ba iyon?" Napailing ako sa kanya habang ako'y nakangiti. "Hindi po yun ang magiging trabaho ko, Ma. Hindi po ako expert sa ganyan. Ang kaya ko lang po ay ang maglilok gamit ang kahoy. Alalahanin niyo pong magaling si Papa doon at dahil roon ay naturuan niya po ako." Bigla namang napaisip si Mama kaya saglit itong natigilan. Maya-maya pa, niyaya na niya ako na pumasok sa tahanan. Ipagluluto niya raw ako ng masarap na hapunan. Bago pa nga ako pumasok sa loob ay may natanaw akong isang dalaga na nakatingin sa akin. Ngunit pagbaling ko naman sa bintana, bigla itong nawala. Sa loob-loob ko ay mukhang imposible naman iyon. Wala pa kasing 5 segundo ay bigla na lamang itong naglaho. Pero sa tingin ko ay baka malapit lamang ang bahay nito roon. Kaya naman agad nang nakapasok sa kanila. Normal naman ang itsura ng dalaga at sa katunayan nga niyan, may natatangi pa itong kagandahan. Kaya wala akong naramdamang takot para rito. Nalaman ko kay Mama na tindera pala siya sa kantin sa isang eskwelahan. Kakauwi lang pala niya. Siya rin ang cook roon. Ininit niya yung adobong baboy na natira. Ibinibigay na kasi sa kanya ang mga ulam ng kanyang amo kapag may natitira. Marami-ramang adobo iyon kaya talagang natakam ako. Para nga kaming nagmumukbang ni Mama sa dami ng ulam. Nang matapos na siyang mag-init, ipinagdasal pa ako at pagkuhay sabay na naming pinagsaluhan ang pagkain. Marami kaming napag-usapan tungkol sa aming buhay-buhay. 3 taon na rin kasing hindi kami nagkikita. Kaya talagang sabik na sabik kami sa isa't isa.
Pero may binilin sa akin ni Mama na labis kong ikinagulat. Ano ma? Huwag akong maging palakaibigan rito. Dahil ang ilan sa mga taga rito ay hindi normal. Ano ba yung ibig ninyong sabihin na hindi normal ma? Abnormal ba? Tanong ko sa kanya. Natawa naman siya roon. Ay nako, hindi abnormal anak. Yung ilan kasi mga tao rito, nangahawa o kumakain ng laman ng tao. Nang marinig ko iyon, Sir Casper, ay talagang namilog ang mga mata ko. Ano po sila ma? Mga baliw ba? Ignorante kong tanong. Mariin siyang umiling habang nagsasabing, Aswang. Aswang ang ilan sa mga taga rito. Kaya mag-iingat ka ha. Aswang po. Pero alam niyo naman po ba na kung sino-sino sila? Matutukoy niyo po ba sila ma? Totoo po ba talaga ang mga ganon? Mariin muli siyang umiling habang sinasambit ang katagang. Sa dami na rin mga taong bagong salta rito, o yun ngang tinatawag na bagong lipat, mahirap nang tukuyin. Hindi naman maganda yung basta-basta na lang tayo manghuhusga ng kapwa. Hindi ba anak? Kaya naman napatango na lang ako, pero kalaunan ay meron akong natanong sa kanya. Naniniwala po ako sa kasabihan na kapag merong apoy, mas lalong merong usok. Kung totoo nga talagang ang aswang, sino ang nakasaksi? Ako anak, isang gabi nun, habang naglalakad ako pauwi galing sa trabaho, meron akong namataan sa di kalayuan. Isang matandang babae na unti-unting nagbabago ng anyo at naging isang nakakatakot na hayop. Kwento ni Mama sa akin. Teka, ano bang itsura ng matandang babaeng nakita mo ma? Takang tanong ko. At ang sabi naman niya ay dahil sa medyo may kalayuan kung kaya't di niya ito gaanong maaninag. Pero ang sabi niya ay mahahaba ang buhok nito, naabot hanggang puwetan. Bigla ko namang naalala yung dalaga kanina nung nakita ko. Hindi ko maalalang mahaba ang buhok dahil hindi ko iyon napansin. Nakapaharap pa kasi ito sa akin. Mabuti sana kung nakatalikod para masilayan ko yung haba ng buhok nito. Ngunit napailing ako dahil hindi pa naman ito matanda gaya ng nakita ni Mama. Pero isa lang ang masasabi ko ng mga sandaling iyon. Mukhang hindi rin normal yung dalagang namataan ko. At kung totoo man na aswang iyon ay dapat lang akong mag-ingat dahil namataan ko siyang nakatingin sa akin. Ibig sabihin lang nun ay may kahulugan talaga iyon. Hindi ko alam na kung yung pagtitig na iyon ay dahil ba sa bagong mukha lang ako sa lugar o dahil sa nagbabanta ito sa aking buhay. Sa pangatlong araw ko roon sa probinsya, dito na ako nag-umpisang maglilok ng kahoy. Pero syempre, bago mangyari iyon, nangungubat muna ako para makakuha ng maganda-gandang kahoy. Pero hindi ko alam kung guni-guni ko lamang ba iyon. Dahil habang nangangahoy, nakakarinig ako ng tila mga pag-aangil. Mahina lang iyon kaya hindi mapapansin kaagad. Ang problema nga lang, hindi ko matukoy kung saan banda. Parang kalat yung mga tinig na iyon. Tsaka ko naalala na 5:00 na pala ng hapon. Sa totoo lang, di alam ni Mama na nangubat ako. Tulog kasi siya nang umalis ako. Ako kasi ay di mapaniwalain sa kwentong ganon. Ako kasi yung klase ng tao na naniniwala sa kasabihang to see is to believe. Wala naman akong naranasang matinding kababalagan sa oras na iyon. Pero sa pagtingin ko sa lupa, meron akong nakitang mga bakas ng kamay at paa. Nagulantang ako. Kung iisipin kasi ay gumagapang yung nagmamay-ari ng mga bakas na iyon. Parang di normal na tao. Kaya naman dali-dali na akong umalis sa lugar na iyon. Baka kasi ay may kung ano pang lumitaw sa harapan at kung marami pa ang mga ito, ay tiyak na lagot ako.
Nang makauwi na ako sa amin ay bigla kong nakasalubong si mama. Papauwi na rin pala ito galing sa trabaho. Kaya nga kahit 25 anyos na ako nito, napagalitan pa ako ni mama. Ang tanong niya sa akin ay kung saan raw ba ako nagpupunta. Magtatakip silim na. Kaya ang sabi ko ay sa kagubatan. Kaya ang seste, napingot pa niya tuloy ako sa tenga ng pabiro. Mabuti raw ay walang nangyaring masama sa akin dahil ang lugar na iyon ay taguan ng mga aswang. Kaya naman siyempre ay napatulala ako sa aking nalaman. Totoo pala ang mga naririnig ko at di lang pala iyon basta guni-guni lamang. Muntik na palang malagay sa panganib ang aking buhay. Mabuti na lang ay agad kong napagpasya na umuwi na. Kaya ang nangyari, pinaalalahanan na lamang ako ni mama na huwag na lamang ulitin iyon. Kinagabihan, habang abala ako sa paglililok, mayroong nagbato sa akin ng kalamansi na galing sa labas. Nakabukas kasi yung bintana ng kwarto ko kaya nangyari iyon. Ang gusto ko kasi ay makasagap ng preskong hangin habang abala ako sa aking ginagawa. Nang dumungaw ako sa bintana ay nagulat ako nang meron na namang tumama na kalamansi sa aking mukha. Hindi ko talaga makita, Sir Casper, ang bumabato sa akin. Kaya naman kumuha ako ng flashlight para mailawan ang buong paligid. Nagulat ako nang may matamaan ako na isang pamilyar na babae na tumatakbo papalayo. Hindi ako maaaring magkakamali noon, Sir Casper. Yun yung dalagang nakita ko. Kaya naman lumabas ako ng bahay para ito'y kumprontahin. Abay masakit rin ang mabato ng kalamansiya. Paglabas ko ng bahay ay di ko na ito naabutan. Pero sa tingin ko ay malapit lamang ang tahanan nito. Kaya pumasok ako sa kinaroroonan nito kanina. Ngunit laking pagtataka ko sa kakahuyan na kinaroroonan ko. Wala palang kabahayan ang makikita rito. Tanging nagtataas ang mga puno lamang. Mayroon rin palang ilog sa di kalayuan. Noon ko lang ito napansin dahil noon lang talaga ako nakapasok sa lugar na iyon. Maya-maya pa, may napansin akong isang matandang babae na nakalublob sa tubig. Hindi ko alam kung anong ginagawa nito roon. Pero ang tanging maisasalarawan ko lamang ay nakatingala ito sa kabilugan ng buwan. Titig na titig talaga siya roon. Nakanganga rin ang kanyang bibig. Hindi nagtagal. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Unti-unti kasing naglalagasan ang buhok nito sa ulo. Para kasing may pinapahid siya roon na nakabotelya pa. Sa palagay ko ay baka langis iyon. Maya-maya pa, napaatras ako ng masilayan na tumutulis rin ang tenga nito at humahaba ang nguso. Nagkaroon na rin siya ng naglalakihang mga ngipin. Bumalasik at pumangit na ang itsura ng kaninang matandang babae. Dito na ako napabulong sa isip ko. Totoo nga talaga ang mga aswang. Ako ang buhay na saksi. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala pero sana naman ay maniniwala naman kayo kahit papano. Dahil nakikinig kayo sa ganitong klaseng kwento. Bago pa makaahon ang aswang ay napagpasyahan ko ng pumasok ng bahay. Nagulat nga ako dahil bago pa lang ako makapasok sa tahanan ay nakarinig na agad ako ng pagaspas ng mga pakpak. Napakabilis pala nitong lumipad at noon ko lang natuklasan na meron pala itong pakpak. Mabuti na lamang ay hindi nito nagising si mama. Himbing na himbing pa rin ito sa pagtulog. Kundi ay baka pagalitan na naman niya ako. Sa mga naranasan kong iyon ay may gumugulo sa aking isipan. Ito ay walang iba kundi kaano-ano kaya ng dalaga ang matandang babae na iyon. Maglola ba sila at ako ang kanilang punteriya? Nararamdaman ko kasi na pareho silang mga di normal na tao. Kahit na takot ako noon ay nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Simula kasi nang nasa probinsya na ako, maraming kliyente na ang nagpapagawa sa akin ng
Maraming kliyente na ang nagpapagawa sa akin ng nilililok ko sa kahoy. Kadalasan mga kaibigan ni Mama, ang sabi nila kapag natapos na raw ako ay ihatid na lamang ito sa kanilang tahanan at doon nila ako babayaran. Mahihilig rin kasi sa sining ang mga bumibili na iyon. Sa loob ng isang linggo at mahigit ko na rin na nasa probinsya ay nakatapos naman ako kahit papano na 5. At take note, medyo malalaki iyon, kaya napakahirap rin gawin. Pagkatapos kong maihatid iyon sa mga kliyente ko kinabukasan, napag-usapan namin ni Mama yung tungkol sa kalamansi. Inihayag ko sa kanya na merong nagbato sa akin noon kagabi habang bukas ang bintana ko. Iyon ba? Tiyak na si Viola iyon. Yung apo ni Aling Iska. Alam niya kasi na bagong salta ka lamang. Dahil sa paraan ng pagkakasabi niyang iyon, nagtaka ako dahil parang kampante lamang siya. Sino po sina Aling Iska at Viola, Ma? Mga aswang po ba sila? Natawa si Mama sa paraan ng pagtanong ko noon. Hindi sila mga aswang, anak. Manggagamot rito si Aling Iska. Ang paraan ng pagbato ni Viola sa iyo ng kalamansi ay para isara mo ang iyong bintana. Alam niya na may aswang sa paligid. Tagaprotekta lang silang maglola sa kanilang mga kalugar. Abay sinara mo naman ba yung bintana mo, anak? Tumangaw na lamang ako sa inihayag ni Mama. Hindi ko naman pwedeng sabihin na lumabas ako noong gabing iyon. Teka, Ma, saan po ba nakatira sila, Viola? Pupuntahan ko ngayon para magpasalamat. Dumiretso ka lang sa daan ng iyon, anak. At kapag may nakita ka ng mga puno ng kalamansi, iyon na yon. May bahay roon. Tugon ng aking ina. At dahil tanghaling tapat pa lamang noon at siguradong wala pang mga nilalang, lumabas ako ng tahanan at tinungo ang lugar. Nakita ko nga yung tahanan na tinutukoy ni Mama. Lumapit ako rito at kumatok sa pintuan. Agad naman akong pinagbuksan ng matandang babae. Walang iba, kundi si Aling Iska. Oh, napadalaw ka yata, iho. Bakit? May umatake ba sa'yo kagabi na nilalang? Uwi ka ng matandang babae. Kahit wala itong tinutukoy, alam ko na aswang yung sinasabi nito. Nagtaka rin ako dahil tila kilala na ako ng matanda. Wala naman po, Lola. Pero bakit parang kilala niyo na po ako? Samantalang ngayon lang po tayo nagkita, di ba? Pinapasok muna ako ni Aling Iska sa loob. Pagkuhay, dito na siya nagkwento. Ayon sa kanya, ay kwento raw ng kanyang apo na si Viola na mayroong bagong salta. Yun ay walang iba kundi ang anak ni Rosette. Walang iba kundi ako na Gudne. Kaya mula noon, ay pinasubaybayan na ako ni Aling Iska sa kanyang apo. Sila raw kasi ang tagaprotekta ng mga bagong lipat sa kanilang lugar laban sa mga ganong oring nilalang. Kaya naman nagpasalamat ako kay Aling Iska. Lumapit na rin ako kay Viola na abala sa paggawa ng langis na ayon sa matanda, iyon raw ang hanap buhay nilang maglola. Tinangka kong makipagkamay kay Viola. Saglit na pinunasan nito ang kamay dahil sa langis na nakakapit at pagguhay. Tinanggap niya naman ang aking pagpapakilala. Masaya ako na makilala ka, Daryl. Pasensya na nga pala kung nabato kita ng kalamansi noong nakaraang gabi, ha. Pwede kasing makapasok yung aswang sa nakabukas na bintana eh. Pahayag nito sa akin. Ayos lang yon, Viola. Ipinaliwanag na rin kasi sa akin ni Mama ang tungkol sa inyong maglola. Siya nga pala, para saan ba yung kalamansi na yon?
Pangontra ba iyon sa mga aswang? Mariin namang napailing si Viola sa aking katanungan. Hindi pangontra iyon, kundi para ipalitaw nito ang tunay na anyo ng pagkain. Kadalasan kasi sa mga aswang rito, nanghahawa sila sa mga bagong salta. Pero minsan rin naman ay binibiktima nila. Yung kalamansi ay nagpapaalis ng epekto ng panlilin lang sa pagkain. Kung gano'n na madalas palang panghawa lamang ang ginagawa ng mga aswang rito. At minsan lang pala nangyayari na mayroong nabibiktima. Saan sila kumukuha ng kanilang maipanglalaman ng sikmura? Nagtatakang tanong ko. Tama ka sa sinabi mo, Daryl. Puro panghahawa lang talaga ang ginagawa nila sa mga bagong lipat rito. At ang lugar kung saan talaga sila naghahanap ng pagkain ay sa kabilang baryo. Paliwanag sa akin ng dalaga. Ganun pala. Siya nga pala. Papaano mo nga pala nagawa yung bigla kang nawala noong unang kita ko sa iyo, Viola? Natawa siya roon at ang sabi ay madali lang naman raw iyon matutunan. Isa lamang raw iyong sa bulag para sa mga mata ng normal na mga tao. Dahil apo siya ng isang manggagamot, alam niyang gamitin ang pamamaraan na iyon. Muli akong pinaalalahanan ni Viola. Tandaan mo, Daryl, isara mo ng mabuti ang mga bintana tuwing gabi. At huwag na huwag kang tatanggap ng mga lutong ulam sa di mo naman kakilala. Kung tatanggap ka man, sige ayos lang. Pero huwag na huwag mong kakalimutan na patakan ng kalamansi. Dahil doon mo malalaman ang kasagutan na nagsasabi ako ng totoo. Mula nito ay naging magkaibigan na kami ng dalaga. Minsan ay siya na rin ang sumasadya sa bahay para lang makita ako nito at para makipagkwentuhan. Naturuan pa nga niya ako minsan sa kung papaano niya nagawa na bigla na lang siyang nawala. Sa totoo lang pala, isa lamang pala itong panlilin lang sa mga mata ng ibang tao. Pero hindi ka naman pala talaga mawawala. Nasubukan ko na kasi iyon nang turuan niya ako. Magbibitaw ka lang ng konting lenya ng dasal at makaraan nito, iyon na. Mawawala ka na sa paningin ng ibang tao. Pero pinaalalahanan ako ni Viola na wag ko raw iyon gagamitin sa panlalamang sa iba. At wag ko raw abusuhin ang konti kong nalalaman. Napatango na lamang ako sa kanya dahil alam ko naman sa sarili na hindi naman ako ganoon uri na tao. Hanggang sa isang hapon noon, kakahatid ko pa lang nito sa kliyente ko nang nililok kong kahoy at pauwi na ako nito. Nang bigla akong hinarang ng isang matandang babae. Unang kita ko pa lang dito ay talagang kinikilabutan ako. Lalong-lalo na nang masilayan ko ang naglalakihan nitong mga tenga, mahahabang buhok at higit sa lahat ay sa kuba nitong likod. Napuna ko rin na may dala-dala itong mangkok na sa tingin ko'y ulam. Magandang hapon, iho. Abay, bagong salta ka pala dito, ano? Siya nga pala. Ibibigay ko sana ang ulam na ito sa kumari ko. Kaso ay umalis pala eh. Sayang naman itong ulam na ito. Marami pa naman kasi akong pagkain sa bahay. Abay, sa iyo na lang ito, iho. Wika ng matandang babae. Habang pinagmamasdan ko ang mukha nito ay parang pamilyar siya sa akin. Yung bawat pagbuga ng kanyang bibig habang nagsasalita ay parang nakita ko na ito noon. Binundol ako ng labis na kaba sa dibdib ko at talagang nangilabot ng husto. Nang mapagtantong ito yung matanda na nakita ko sa ilog na naging isang napakapangit na nilalang. Sa kabila ng aking nararamdaman, hindi ko pinapahalata rito na natatakot ako. At sa halip ay tinanggap ko na lamang ito at nagwi ka sa maikling kataga. Maraming salamat po, Lola. Ingat po kayo sa pag-uwi. Tumango-tango lamang ito habang humahagik-gik ng mahina kaya nagsilitawan ang maiitim nitong mga ngipin.
Habang naglalakad na ako pa uwi, sinubukan ko yung tinuro sa akin ni Viola. Bumulong na lang ako ng maikling dasal. Pagkatapos, parang gumaan na ang pakiramdam ko. Nilingon ko ang kinaroroonan ng matanda. Kitang-kita ko ang pamumutla sa kanyang muka habang namimilog ang mga mata. Siguro ay nakita niyang bigla akong nawala sa kanyang paningin. Unti-unti namang nagbabago ang kaanyuan ng matanda at naging isang napakapangit na nilalang. Pagkatapos ay lumukso-lukso na ito na parang palaka, papasok ng kakahuyan. Napailing na lamang ako ng sandaling yon. Kari-kari pa naman ang ulam at alam kong masasayang lamang ito dahil hindi naman ito totoong pagkain ng tao. Kumuha agad ako ng kalamansi, hiniwa sa gitna at pinatakan ang ulam. Napatakip ako ng bibig at biglang napatda. Sa maniwala man kayo o sa hindi, matapos kong mapatakan ito ay yung puso ng saging at ang karne ay unti-unting namumutla. Umuusok pa ang sabaw habang kumukulo ito, hanggang sa unti-unti na ring humuhupa ang pagkulo nito. Lumantad sa paningin ko ang utak at mata ng tao, at yung sabaw ay parang naging mantika na lamang na naglalabas ng napakasangsang na amoy na labis na nagpapabaliktad sa aking sikmura. Totoo nga talaga na epektibo ang kalamansi na palitawin ang tunay na itsura ng isang pagkain. Dahil sa labis na takot ay itinapon ko na lamang iyon. At agad kong sinabi kanila, Aling Iska at Viola, ang tungkol roon. Mabuti raw ang ginawa ko dahil pinatakan ko ng kalamansi ang ulam. Kilala raw nila ang aswang na iyon at nakatira ang pamilya nito sa bundok na malapit sa kakahuyan. Pinaalalahanan na raw nila ang pamilya na ito na tumigil na sa mga ginagawa, pero nagpapatuloy pa rin pala. Ayaw naman nila Viola na makapatay ng nilalang dahil tao pa rin namang maituturing ang gaya nila. At sa kabilang lugar lang naman ito ng bibiktima. Pero dahil sa patuloy itong nagtatangka na manghawa sa mga kalugar, isinumbong na ng dalawa sa taong bayan ng aswang nga ang matanda at ang pamilya nito. Sa una kasi ay nanghihinala pa lamang sila, kaya di sila nagpapadalos-dalos na magsumbong. Mahirap rin mag-akusa at manghusga ng kapwa. Pero dahil napatunayan ng maglola na ang mga ito nga ang salot, sinumbong nga nila sa taong bayan iyon. Kaya sa sumunod na araw, palihim na sumugod ang mga kalalakihan sa lungga ng mga ito at sinunog ang tahanan. Napatay naman nila ang mga aswang dahil may natagpuan sila ng mga katawan na nasunog na nang tumila na ang apoy. Mula nga nito ay naging tahimik at mapayapa na ang aming baryo at sa kabilang baryo. Malayo na sa kababalaghan at sa katatakutan. At sa bandang huli ay kami ang nagkatuluyan ni Viola at nagkaroon pa kami ng 3 mga anak kasi nagdugdug-aa kami. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Lubos na nagte-thank you, Daryl. May susunod pa na kwento, kaya i-relax mo na ang kape mo. Anak si Antoy ng isang napakababaerong ama, kaya sa murang niyang edad ay binuhay siyang mag-isa ng kanyang ina. Naka-4 na palit na ng asawa ang kanyang ama, subalit kahit 1 dosena na sardinas lang para pampaulam sa kanya ay hindi ito makasustento. Kaya masama ang loob ni Antoy sa ama. Isinumpa niya ito. Ayaw niyang sa paglaki niya ay hahanapin pa siya nito. Dahil wala siyang balak na hanapin ito at magmamakaawa na kilalanin siyang anak. Hindi totoo ang kasabihang kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Dahil nakadepende iyon sa utak ng tao at iyon ang kanyang gustong panindigan sa mata ng mapanghusgang mundo. Hindi ako magiging kagaya mo, Papa. Mamahalin at aalagaan ko ang aking mag-ina.
Hindi kagaya ng ginawa mo sa amin ni Mama noon. Sambit niya habang nakatangala sa portrait ng kasal nito at ng kanyang mama. Orihinal na asawa nga ang kanyang ina, subalit wala man lang itong matatanggap sa sahod ng ama. Sa dami ba naman ng bisyo nito, idagdag pa ang bagong pamilya na may maraming anak. Nakaapat na asawa na ito at ewan ba niya tila kapag nagsawa na ito sa babae, ay maghahanap na naman ito ng kapalit. Nakatingin ka na naman sa papa mo. Balak mo ba siyang gayahin? Tudyo ng kanyang mama nang mapansin siya nitong nakatingala at nakatingin sa portrait ng ama. Gago siya, Mama. Hindi ako magiging kagaya niya, sambit ni Antoy. Abay, dapat lang anak. Kawawa ang magiging asawa at anak mo. Iyon nga lang at kahit anong mangyari ay ama mo pa rin siya, Antoy. Hindi ka narito kung hindi dahil sa kanya. Ipagpasalamat mo pa rin, paliwanag ng kanyang ina. Napaismid lang siya. Para sa kanya ay walang dapat na ipagpasalamat dito. Kalbaryong buhay ang ibinibigay nito sa kanya, kaya hindi iyon magandang bagay. Hindi na siya nakapagkolehiyo. Sa edad na 18 ay tsaka lang siya nagtapos ng high school. Ayos na rin iyon. May diploma pa rin siyang madadala at may maipakita sa mga kumpanya na pwede niyang pagtrabahuan. Pagdating sa lungsod ay ang pagiging sikyo ang napasukan niyang trabaho agad. Nakapagpadala siya sa kanyang mama at ipinagpasalamat naman nito. Unti-unting nagkaroon siya ng barkada. Natutunan na rin niya ang uminom, manigarilyo at iba pang bisyo. Pera pambabae. Dahil talagang ayaw niyang magmadali at baka magaya lang siya ng kanyang ama. Habang nagtatrabaho ay nagpapatayo siya ng konkretong bahay sa kanilang lugar. Sa kabila ng bisyo ay sinisiguro niyang may nakalaang pera para sa pinapagawa niyang bahay sa kanilang probinsya. At sa loob ng 5 taon ng pagtatrabaho ay natapos din ang bahay na kanyang pinagawa. Dahil may sarili na siyang bahay, tila nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob para manligaw ng babae. At dahil may angkin siyang natural na kagapuhan, unang babae pa lang na kanyang nililigawan ay pasado na agad. Wala nang mahabang proseso pa. Subalit lagi niyang isinasaisip na hindi siya gagaya ng kanyang ama. Hindi siya magiging babaero kagaya nito. Kahit para sa kanya ay praktis lang naman sana iyon. Minalas naman yata siyang natali agad sa relasyon na wala siyang pagmamahal. At bawal siyang umurong dahil ayaw niyang madismaya ang babae. O di naman kaya ay matawag siya nitong isang manloloko. Ngunit tila naman yata tinutukso siya ng pagkakataon. Inibitahan siya nito sa kaarawan nito na magdadalawangput dalawa na. Halos 1 taon lang ang tanda niya rito. Ipinakilala siya ng nobyang similit sa mga magulang nito na nobyo. Kaya alanganin na siyang tumanggi pa. Mukhang mabait itong nobyo mo, Milit. Puna ng ama nito. Alanganin lang siyang umiti. Siguro naman ay may kabaitan nga siyang taglay. Hindi naman yata siya ganoon kasama. Ang mali lang naman niya ay kung bakit gumawa pa siya ng testing. At nagpraktis na nga lang siya doon pa sa babaeng hindi niya totoong mahal. Matatali tuloy siya sa isang relasyon na mapipilitan lamang siya dahil mabait at boto rin sa kanya ang pamilya ng babae. Diyaya siya ng ama nito na makipag-inuman. At dahil nasanay na nga sa alak ang kanyang lalamunan, ay pakitang gilas rin siya dito. Siya ang sumagot sa gastos para sa mga inumin. Napakarami ang kanyang nainom at nawala sa katinuan. Kaya kinabukasan, hindi na nga siya nakapasok sa trabaho. Nagulat na lang siya dahil ikakasal na siya. Dahil nagalaw niya ang kanyang nobya nang di niya sinasadya. Wala siyang magawa dahil nandun na. Baka rin mabuntis ito kaya pumayag na nga siya. Pagkatapos ng kasal ay balik trabaho na siya.
Binigyan siya ng isang pagkakataon ng kumpanya. Subalit isa na namang delobyo ang nangyari ulit sa buhay niya. Isang naglalako ng adobong pusit ang nag-alok sa kanya ng libre. Dahil huling bahalot na lang iyon. Dahil paborito niya iyon ay natakam rin siya at walang alinlangan na kinain lahat iyon. Ngunit pagka-uwi niya ng bahay ay walang tigil na ang kanyang pagsusuka. "Ano bang nangyari sa iyo, Antoy?" at tanong ni Milet, ang kanyang asawa. "Hindi ko rin alam. Puro itim ng pusit na lang itong sinusuka ko kanina pa. Di man lang nauubos sa tiyan ko," sagot niya. Patuloy pa rin ang kanyang pagsusuka dahil pakaramdam niya ay laging nais bumabaliktad ng kanyang sikmura. Wala rin namang ideya si Milet sa nangyayari sa kanya. Inakala nitong simpleng sakit lang iyon kaya isinugod siya sa ospital. Ngunit kinabukasan ay tinanggal lang ang dextrose na inilapat sa kanya. At pinauwi na sila dahil maayos lang naman daw siya. Wala siyang magagawa. Pakiramdam lang naman niya ay may mga bukol na namuo sa kanyang tiyan. Pagkawari niya ay buhay iyon at gumagalaw sa kanyang loob. Kahit anong inom niya ng tubig ay nanunuyot pa rin ang kanyang lalamunan. Simula noon ay nawala na siya ng gana na kumain at wala na rin siyang ganang magtrabaho. "Milet, sumama ka na lang sa akin sa probinsya." Yaya ni Antoy isang umaga sa kanyang asawa. Buo na ang plano niyang magseryoso sa buhay. "Anong gagawin natin doon?" tanong ni Milet. Mabigat ang loob nito at tila walang balak na sumama sa kanya sa probinsya. "Doon tayo mamuhay. Wala na akong ganang magtrabaho dito. Magsasaka na lang ako sa bukid. Tsaka magpapagamot na lang din ako sa albularyo," aniya pa. Hindi sumagot si Milet. Tiyak na ayaw din ito na mawalay sa pamilya. Subalit buo na ang kanyang desisyon. Gusto niyang umuwi sa probinsya, sa ayaw at sa gusto nito. Kaya wala na itong magawa pa, kundi ang sumama na rin sa kanya. "Mangako ka sa akin, hindi mo ko pababayaan doon." Paniniguro ng kanyang ginang. Mabait si nanay at ang mga kapatid ko. Pati ang bagong kinakasama ng nanay ay mabait din. Kaya wala kang dapat alalahanin sa kanila. Pahayag niya. "Sinabi mo yan ha. Sige, sasama ako. Para sa anak natin at para sa pamilya na ating binuo." Sagot nito. Pagkadating pa lang nila ay ibang-iba na ang kanyang pakiramdam. Parang gusto niyang mag-ikot sa labas sa kabila ng pagod at bukod pa doon ay magpapahinga na dapat dahil gabi na. Mahimbing na ang tulog ng kanyang asawa kaya maingat siyang bumangon at gumala. Dahil pakiramdam niya ay sa labas niya mahahanap ang lunas na kanyang pagkauhaw. Nakita niyang nakatali na tandang sa likod ng kanilang bakuran. Iyon na kaagad ang kanyang sinunggaban. Sinakmal at hindi tinigilan hanggat hindi ubos ang dugo ng alagang tandang. Tila may nag-uutos sa kanya na iyon ang kanyang gagawin. Nang mabusog ay tsaka lang siya bumalik ulit sa loob ng bahay. Ang bilis niyang nakatulog matapos mabusog ang sarili. Iyon lang pala ang kulang. Kinabukasan ay nagising siya sa hampas ni Milet. "Ano ba? Natutulog yung tao eh," reklamo niya. Tignan mo nga yung itsura mo. Ang dumi ng paa mo. At anong man sa iyang nasa dibdib mo. Nang makita niya ang tuyong dugo sa kanyang dibdib ay agad niya iyong hinubad at naghanap ng santo. "Wala to. Matulog pa tayo. Pagod tayo sa biyahe eh," reklamo niya. Wala itong magawa kundi maingat na ring humiga. Ngunit ilang sandali pa ay narinig na niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang. Magkatabi lang ang ipinatayong bahay niya at ang bahay ng mga magulang, kaya malinaw niyang naririnig ang usapan ng kanyang mga magulang.
Kaya pala panay ang alulong ng aso natin kagabi. May aswang pala na napapadaan dito sa atin. Biglang nagising ang diwa ni Antoy nang marinig yan. Napagtanto niya na isa pala siyang aswang. Narinig din ni Milit ang usapang iyon ng kanilang magulang kaya napatanong ito sa kanya. Anong aswang, Antoy? Nilingon lang niya ito at umiling. Wala yun, halika na magkakape na lang tayo. Tanging sagot niya. Sa pagdaan ng mga araw mas lalong napabarkada pa si Antoy. Laging uuwi ng lasing dahil galing na ng inuman. Ano ba, Antoy? Lag na lang bang ganito? Nakakapagod na. Nakakasawa na. Sigaw ng nagwawalang si Milet. Hindi niya ito pinakinggan at diretso lang natulog dahil sa sobrang kalasingan. Kinabukasan ay nakahain na ang pagkain sa kanilang hapag. Ngunit hindi man lang kumikibaw si Milet. Halatang galit ito at nagkukunwaring may ginagawa gayong wala namang liligpitin. Kinagabihan, nadaanan na naman niya ang kanyang mga barkada na nagtatagay. Kaya wala na naman siyang magawa para ayawan ang mga ito. Masyado na siyang naadik sa alkohol. Kaya umuwi na naman siyang lasing. Mabuti na lang at sa tuwing umatake ang pagiging aswang niya ay hindi nagkakataon na nasa inuman siya. Sa pagkakataong iyon ay napuno na si Milet. Hindi na nito kaya pang tiisin ang kanyang pagiging lasinggero kaya nagwala na ito. Hindi ako makatanggi dahilan niya. Oo nga, paano ka makatanggi lasinggero ka talaga noon pa? Wala kang pangarap sa buhay. Bulyaw ni Milet. Huwag mo nga akong sigaw-sigawan dahil pinapakain lang kita. Sumbat niya rito. Ganoon. Hindi pwede. Lalayas na lang ako dito dahil wala naman pala akong silbi sa pamamahay na ito. Nagulat si Antoy sa naging desisyon ng asawa. Aminado siyang kinulang siya sa pagmamahal dito. Ngunit nasanay na siya sa presensya nito. At lalong hindi ito pwedeng lilisan dahil sa anak nilang nasa tiyan nito. Hindi ka pwedeng umalis. Bakit hindi? Aalis ako dahil gusto ko. Agad itong tumalikod kaya hinila niya ito pabalik. At para hindi makasigaw ay tinakpan niya ang bibig nito. Hindi niya alam na maging ang ilong nito ay natakpan na niya. Dahilan para hindi ito makahinga. Maging ang bata sa loob ng tiyan nito ay nagwawala na dahil sa walang oxygen na pumapasok. Hanggang sa tuluyan na nang nawala ng buhay ang mga ito. Imbis na mag-alala ay ngumisi pa at nagsaya ng maalalang isang malaking pulutan iyon nilang magbarkada. Agad na itong kinatay ang katawan ng sariling asawa. Habang kinakatay iyon ay sarap na sarap si Antoy na dinidilaan ng talsik ng mga dugo. Una niyang hinugot sa sinapupunan ng asawa ang sanggol na noon pa siya natatakam. Iyon na kagad ang kanyang naging pagkain ng gabing iyon. Habang tinatapos hiwain ang katawan ng asawa. Agad itong pinakuluan sa malaking kaldero ang taghanda na mga panlasa nito. Hating gabi na itong natapos sa pagluluto. At pagkatapos ay nilinis lahat ng nagkalat na dugo. Kinabukasan ay maagang nagtungo ang ina ni Antoy sa kanilang bahay. Nasaan si Milet? Tanong ng kanyang ina. Wala na, dilayasan ako ma. Sabihin mo ang totoo. Nasaan si Milet? Biglang sulpot ng kanyang stepfather sa likod ito ng kanyang ina. Lumayas nga nay. Tay, nagalit dahil umuwi akong lasing. Yan na nga bang sinasabi ko, Antoy? May asawa ka na. Puro ka pa rin barkada. Umuwi na lang kayo na sa bahay niyo. Ang daldal mo. Pupunta pa ako ng sakahan. Agad nitong sinarado ang bahay at umalis na, kaya walang magawa ang ina. Kinahapuna na 100 ng barkada ang dala nito sa kanyang bahay. Dinaig bang may handaan sa dami ng mga ito.
Ano ito, Antoy? Tanong ng kanyang ina. Ano ba, Nay? Umuwi ka na doon. Huwag mo nang pakialaman ang buhay ko. Hanapin mo kasi ang asawa mo. Suyuin mo. Hindi yang alak pa rin ang inaatupag mo. Pareklamo ng ina. Hindi na sumagot si Antoy, bagkus ay pinatuloy na lahat ng barkada sa loob ng bahay. Agad itong naghain ng adobong pulutan. Unlimited iyon kaya nagtaka pa ang mga kaibigan nito. Ang sarap naman itong pulutan na ito. Unlimited pa, Antoy. Nakangising wika ng isa. Oo naman, masarap talaga itong luto ko kaya inom pa tayo. Marami pa tayong pulutan dyan. Tuloy ang tawanan at kwentuhan at inuman. Wala man lang may nakaisip na magtanong kung nasaan na nga ba ang asawa ni Antoy. Halos inumaga na ang mga ito sa kanilang mga tagay. Hanggang sa isa-isa nang nagpaalam ang mga ito kay Antoy. Habang naglalakad ang iba sa daan ay panay ang suka ng mga ito. Hanggang sa makarating sa kanilang bahay ay panay ang suka pa rin. Napansin na lang nila ang kanilang suka ay napakalansa. Hanggang sa isa sa mga barkada ni Antoy ang nakasuka ng daliri ng kanyang asawa. Gigil na gigil itong sinumbatan siya. Ewan ko sa iyo, bakit naging gano'n ang suka mo? Pagsisinungaling niya. Makalipas ang ilang araw ay hindi na rin siya pinatulog ng kanyang konsyensya. Para na itong mababaliw at sobra-sobrang pagsisisi sa isang bagay na nagawa niya. Sa dami ng kasalanan na pwede nitong gawin, ang patayin pa ang kanyang asawa, maging ang kanyang anak. Ilang gabi siyang hindi nakatulog. Dinig niya lagi ang iyak ng kanyang asawa at maging ang iyak ng sanggol. Tama na, patawarin mo na ako, sigaw niya habang umiiyak. Inuusig na siya ng kanyang konsyensya. Kahit anong pagpikit ng kanyang mga mata ay hindi niya magawa. Nakapagkit sa utak niya kung paano niya ito pinatay. Gusto mong sama tayo? Sige, hintayin mo ko. Wika nito sabay hila ng kanyang itak na nakasukbit sa sawaling dingding. Pinagsasaksak na niya ang kanyang sariling katawan hanggang sa manghina tuluyang nabitawan ang hawak na patalim. Nandyan na ako, Milet. Kasama mo na ulit ako. Huling salitang binitawan niya bago tuluyang maputol ang kanyang hininga. Pagkatapos noon ay humigop ka na ng kape at kung wala ka pang kape, ano pang inaantay mo? Magtimpla ka muna.